Ang sabi ni Tony Gandang Harry, Marcos may sakit? Uy, may sakit daw si PBBM. Harry Roque wants Sara Duterte to serve as acting president. Uy! Nga naman mga kutsero, syempre, sabi nga naman sa Constitution, kapag ang presidente can no longer fulfill his mandate as a president because of any physical disability, death, or death or any physical disability, then the vice president will assume the position as acting president. Oo, yun ang nakasulat sa Constitution natin eh. Oo. Ganun yun, guys. Oo. Ngayon, etong si Tony Gandeng Harry, may proposition na ito daw si ito daw si PBBM ay may sakit. Oh, may sakit daw siya, so kailangan ng palitan. Yun ang sinasabi ni Tony Gandeng Harry. Si TGH. Tony Gandeng Harry. Anyway, bago tayo magpatuloy mga kutsero, narito po ang ating mga kaibigan sa Sendwave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede nyo pong gamitin ng Sendwave para makapagpadala sa Pilipinas. Ang gagawin nyo lang, i-download ang app, ilagay yung inyong account. Gawa ka pala kayo ng account, lagay nyo ba account details nyo at pwede na magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jared ay makakakuha kayo ng karagdagang $20 free credit na pwede rin ipadala sa inyong mga minamahal sa buhay. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Former presidential spokesperson Harry Roque has proposed that Vice President Sara Duterte take over the presidency in an acting capacity as he raised the prospect of President Ferdinand Marcos Jr. having a chronic illness. Ibig sabihin, may sakit daw sa may sakit. Oo. Ano daw yung sakit? In his August 10 column, so kahapon to, for the Philippine Star, Roque said Marcos must prove that he is in the right frame of mind to continue leading the nation amid persistent allegations of illegal drug use. So babalik tayo sa issue ng paggamit ng droga. Okay, pala. So syempre ako mga kutsero, hindi naman tayo basta-basta lang naniniwala sa balita or chismis ng isang tabloid. Kasi basta si Politico mga kutsero, kasi kapatid ni kapatid ni Abante yan si Politico. Kaya syempre kailangan natin i-verify. So pinuntahan natin yung article, no? Pinuntahan natin yung article ni Tony Gandeng Harry. Ang title ng article niya ay Throwing Down the Gauntlet. Wow, gauntlet. Throwing down the gauntlet daw mga kutsero. Yung gauntlet mga kutsero, sa mga hindi po nakakalam, malamang napanood nyo na yung Avengers. Avengers Endgame. Oo. Yung gauntlet, yun yung suot ni Thanos. Okay, yun ang gauntlet. Yun yung nilalagyan ng tawag dito. Nilalagyan niya ng Infinity Stones. Yun ang gauntlet. Infinity Gauntlet ang tawag doon. So, yun mga kutsero. Throwing down the gauntlet. Yan. So, mahabang article to, etc. Tungkol to kay Sara na bumabatikos na kay PBBM, etc. Tapos, sumusuporta daw siya sa isang vice president that stands out as a public servant focused on solving the problems of the people. Wow! Ang sarap namang makarinig ng public servant focused on solving the problems of the people. Yan ba ang pangarap nyo para kay Sara Duterte? Kasi pangarap lang yan Pangarap ka na lang ba? Pangarap lang. Lang niya kay Karina nga, nanguna pa sa aeroplano Anong focus? Focus siya na makasakay ng eroplano nung panahon ng Karina. So, yun ang focus niya. Focus siya na dapat siya ay makasakay ng flight papuntang Germany para allegedly manood ng concert ni Taylor Swift. Allegedly, mga kutsero. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya sinasagot yung issue na yan. Na siya ay nagpabaya sa kanyang mandato or sa kanyang self-imposed responsibility bilang vice-presidente. Take note self-imposed. Siya na nga lang ang nagbigay ng responsibilidad sa sarili niya, hindi pa niya magawa. Ganyan siya kawalang kwentang vice-presidente.
Ganyan siya kawalang kwentang Vice Presidente. Siya na nga ang naglagay ng responsibilidad sa sarili niya. Hindi pa niya nagawa. Ganon siya kawalang kwenta. So, pangarap lang yan. Nangangarap kayo ng gising. Attorney Harry Roque, nangangarap ka ng gising. Walang kwenta yan si Sara. Pero syempre, dahil siya lang ang pag-asa nyo na mailusutain yung mga sarili sa mga potential, let's say, legal liabilities. Or allegations of indiscretions in public service. Oo. Kailangan nyo talaga si Sara Duterte. Siya na lang pag-asa eh. So, syempre, ayan na nga, inflation, etc., etc. Very, very common, SWS, etc., etc. So, essentially, sinulat lang niya lahat ng mga kritisismo laban kay PBBM. And then, ayan, in throwing down the gauntlet, Sara has accepted the challenge to provide alternative policies and solutions to the socio-economic and political ills of the country. I see her as a viable leader of a new opposition that prioritizes the people's interest over personal matters, espouses genuine governance, transparency, and accountability, eschews transactional politics, and resists all forms of dictatorship and repression. Wow! Ganda-ganda naman ng mga salita. Himod na himod ang tumbong ah! Himod na himod ang tumbong ng mga Duterte dito ah! Galing! Ganito magsalita yung mga kakamping dati kay Lenny. Ganto guys. So alam niyo mga kochero, naniniwala na ako na si Sara Duterte is Lenny 2.0. She is Lenny 2.0. And ako I personally believe that's practically one of the reasons kung bakit pababa si Sara Duterte. Alam niyo, nakakatawa, sinasabi ng mga Duterte bubulagers na fake news daw yung pagsasabi na si Sara daw ay bumababa sa kanyang sa survey. Oo, fake news daw 'yun. Kasi kung tutuusin daw, siya raw ay plus 66% plus 43% if I'm not mistaken, plus 45%. Yan ang sinasabi nila. Mas malaki pa raw siya kay PBBM na plus 27%. Oh, yun ang sinasabi niya. Actually, minention din pala to ni Harry Roque. Talo pa raw siya ni Digong at saka ni Panot na plus 45 at plus 42 nung panahon ng kanilang first two years in office. Oo. Talo pa raw siya ni Panot Aquino. Walang problema. Oh, alam niyo kung bakit? Kasi unang-una, malaki pa ang following ni Panot Aquino nung 2016, 2010, 2011. Kay Duterte naman, ganun din. Malaki ang following nung panahon ni Duterte. Nung 2016, 2017. Oo. Budol na budol pa tayong lahat nun eh. In the first place, mga kochero, si PBBM, bago pa lang siya pumasok sa politika or bago pa lang siya tumakbo bilang presidente, hati na agad ang tao sa kanya. Kaya alam nyo mga kochero, hindi ako magugulat kasi syempre yung mga dilawan ayaw sa kanya. Kung yung isinurvey na in-interview, dilawan, o di ayaw agad sa kanya yun. Tapos yung mga DDS ay sa kanya. O di pag nagkataon na yung sinurvey taga Mindanao, taga Davao City, o di wala na agad. Okay lang yun, plus 27%. Ang importante mga kochero, 55%, tumataginting na 55% ng mga Pilipino ang sumusuporta sa Marcos administration. Yan din ang sinabi ng SWS survey. Hindi kinukwento sa inyo yan, no? Na mga Duterte bubulagers, no? 55%, guys. 55% of Filipinos are satisfied with Marcos's 2 years into presidency. Wala na akong pakialam dun sa plus 27%. Okay lang. 55% naman ang happy sa Marcos administration. Okay lang yun. Majority pa rin ang masaya sa Marcos administration. Ikaw merong pinakamababang unemployment rate. Ikaw na yung may pinakamababang poverty rate. Ikaw na yung may pinakamataas na FDI na naipasok sa bansa so far. So, happy.
Happy ang mga tao. Diba? Okay lang yun. Walang problema dun. Pero puntahan ngayon natin yung sinulat ni Harry Roque tungkol dun sa ano nga. May sakit daw si PBBM. The World Health Organization classifies any form of addiction as a chronic disease. Continued drug use or addictive behavior causes persistent changes to occur in the brain, and addicted people are at risk of relapsing into their problem behavior and require long-term or even lifelong treatment. Ano sinasabi niya? They tend to face the consequences like difficulties at work or with their family, not to mention legal problems like other mental disorders. Addiction is the result of interactions between a person's biology and their environment, especially if the illegal drugs are easily accessible. Yun ang kanyang sinabi. And ang sabi niya, ito ngayon ang punto niya mga kotsero. Dahil daw merong 110 million Filipino sa kamay ni PBBM, the president must prove to every Filipino that he is in the right frame of mind to continue leading the nation. If indeed he is saddled by a chronic illness or health disorder, I respectfully suggest that he allows the constitutional successor to take over in an acting capacity. So ang gusto niya sabihin, mga kotsero, hoy, Bongbong Marcos, mag-resign ka muna or mag-leave of absence ka muna. Bobo yarn! Bobo yarn! Torny naman. Oo. Sana maglagay ka maliban sa sana maliban sa pagbibigay ng mga chismis at haka-haka at kung ano-ano mga innuendos. Sana nagpapakita ka ng ebidensya of addiction. Kasi hindi ka po psychiatrist, hindi ka po psychologist na may expertise sa addiction psychology para mag-diagnose, not just diagnose but diagnose online. Kailangan pa naging psychiatrist para mag-diagnose ng isang addiction kung saan kailangan ng masusing pag-aaral ng what do you call that? DSM-5 para maintindihan. Ako nga, pinag-aralan ko yung DSM-5 pero hindi ako nag-diagnose eh. Bakit? Because I'm not qualified. Not qualified. Hindi naman ako nag-practice eh. Tapos ngayon, gagamit itong si Attorney Harry Roque ng isang definition coming from the World Health Organization. Sana man lang you gave yourself some dignity and used the DSM-5. Di ba? The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. DSM-5. The 5th version. Yun yata yung latest yung 5th version. Sayang ang pagiging abogado nito ni Attorney Harry Roque. Nauuwi sa puro chismis lang ang binabato niya. Tapos, meron pa siyang sinabi sa ilalim eh. He knows his current vice president is not power hungry and would not usurp his elected position. We. Di nga. Di nga. Isa nga siya sa nakikisama sa inyo sa distab nyo eh. Anong hindi power hungry? Alam nyo mga kotsero, kung hindi power hungry ang mga Duterte, di sana noon pa. Bumaba na sila bilang mayor ng Davao City. Hindi. 20 plus years silang nakaupo sa Davao City bilang local chief executives. What the F are you talking about, Attorney Harry Roque? Tapos, nung naging presidente na si Digongong, ay hindi na nadala. Gusto namin, kami ulit ang pupoder. Sara Duterte, tumakbo ang vice-presidente, tapos papa-impeach natin si Bongbong Marcos. Huwag nyo i-deny yan. Kinuwento sa akin yan ng isa sa mga Duterte bubulagers. 4 months or 5 months into the administration of PBBM, pinagplanuhan nyo na yung destabilization. Kaya ngayon, salsal na salsal kayo kay Maharlika, salsal na salsal kayo sa mga issue na ibinabato laban kay PBBM. Minsan, hindi na nga
issue eh. Minsan nag-iimbento na kayo ng issue. Tulad nito. Tulad nitong issue sa drugs. Sasabihin niya pa ngayon may mental health disorder si PBBM. Alam niyo, at one point, dapat itong nafe-feel ko lang naman, at one point si PBBM should, should probably just fight fire with fire. I mean, but si PBBM is above all of this eh. Hindi niya papatulan tong mga to. masyado siyang busy para magpapadol sa mga chismis nyo. Masyado siyang busy sa pagpapatol. Para patulan pa rather yung mga chismis nyo. Pero alam nyo mga kotsero kung bakit. Ako kutob ko lang naman to. Kasi si going back dito muna tayo sa addiction. Kung totoo yung sinasabi ni Harry Roque na kapag ang isang addict ay naging pangulo, ay merong problema. Magkakaproblema. They tend to face consequences like difficulties at work, or with their family, not to mention legal problems. Alam nyo mga kojero, merong isang tao na pasok sa description na to. Difficulties at work, and their family, and legal problems. Sino? Di yung principal niya, si Digonggong. Diba? Si Digonggong, ang dami niyang pagkakamali nung siya ay naging presidente ng Pilipinas. Nagkamali siya sa foreign policy. Nakipag-alyansa sa China. Bakit? Baka kasi addict. Oo, well, actually, inamin niyang addict siya. Addict siya sa fentanyl. Alam niyo mga kotsero, medyo ngayon meron na akong mas malawak na kaalaman pagdating sa fentanyl. Kasi one family member of mine is now undergoing palliative care. Okay, sa mga hindi po nakakaalam ng palliative care, ito po yung sitwasyon sa ating buhay kung saan ang isa pong minamahal natin sa buhay ay papunta na sa heaven. Oo. Papunta na sa kabilang buhay. At isa po sa mga pinrescribe po ito hindi po ito illegal. Isa po sa mga pinrescribe ng kanyang palliative doctor ay continuous use of morphine and fentanyl. It is for pain management. Para yung habang ikaw ay paparating na sa iyong end of life, hindi mo maramdaman yung sakit. So, now I have a first-hand information about, maliit lang pala yun. Maliit lang siya. Siguro mga ganito lang siya kaliit. Ganyan lang siya kaliit. Tapos, ang sinabi sa amin ng doctor, hatiin mo yung sa 4. 4 yan. Hatiin mo sa 4. Tapos, every 8 hours yata, gagamitin mo yung 1/4. 1/4 lang nung patch. Tapos, ididikit mo dito sa likod. Yan. Pero kabilin-bilinan ng doktor, mga kotsero, huwag niyong hahawakan with your bare hands. Oo. Kailangan gamitin mo with gloves. Pag ilalagay mo na siya, lalagyan mo ng patch. Kailangan with gloves. Bakit? Ganun siya katindi. Ganun siya ka-powerful, guys. Hindi mo pwedeng hawakan with bare hands. Kailangan. Hindi siya parang salon pass na ididikit mo lang na ganun. Di. Kailangan ikaw ay merong gloves. Ganun siya katindi. Ganun siya katindi, guys. So, ganun siya kalala. Tapos, si Digong, na-addict dun. Na-addict sa fentanyl. Siya mismo umamin dyan. Sa kanya nga, ayun pareho ng diagnosis, Into the 6 months, nagana ako kasi I have to cut the goddamn thing into 4. Pero ang nagawa niya, isang buong patch. So ito, hatiin mo to, dapat into 4. Siya hindi, isang buong patch ang ginawa niya. Ewan ko, nag-overdose siya ng sarili niya.
So anong sabi sa kanya yung doktor? He admitted that he's an addict. Inamin niyang addict siya, guys. He was reprimanded by his doctor when the latter saw that he was using an entire patch. Sinabihan pa siya ng doktor, if you're lying to me, you better look for another doctor. Hindi mo ko kailangan sa buhay mo. See? Addict si Digong. Nasabi ba ni Harry Roque yan kay Digong? Kaya pala nagkaroon ng mga pagkakamali sa kanyang leadership, no? Kaya pala may problema siya sa kanyang mga pamilya. Kaya pala may issue din siya ng legal problem. Shoutout sa ICC. Shoutout sa ICC. Kaya pala may ganun. Oo. Legit na naging addict si Digonggong. Pero nung pinagda-drug test siya, anong sinabi ng Malacanang? Walang drug test sa akin. O, sino nagsabi niyan? Si Sal Panelo. Meron pa. Yun nga, sa marijuana. Ito yung sa issue ng marijuana eh. Yun, sa issue ng marijuana. O. Admitted na drug addict. Pero, ano nangyari? Wala. Happy pa nga yung mga yung mga the likes of Harry Roque and the likes of Sal Panelo. Happy pa sila na kahit na ganun, pinagtatanggol pa nila. Puder nyo pala yung siraulo tapos ipapasa nyo kay Presidente Bongbong Marcos. Pero may theory ako kung ba't sila nagwawala ng ganito, mga kotsero. At least ito si Harry Roque. Ang theory ko, mga kotsero, ito. Yan si Harry Roque. Kasi the Marcos administration, ang administrasyon ni PBBM has uncovered the issues of Harry Roque when it comes to the pogo industry in the Philippines. Nabulatlat Nabulatlat si Harry Roque. So ngayon, mga kotsero, palagay nyo, pag naging presidente si Sara Duterte, ano kaya mangyayari dito sa investigasyon kay Harry Roque? O di ang mangyayari dyan, mga kotsero, kung ano yung nangyari sa kaso ni Kibuloy nung siya ay kinasuhan ng sexual abuse of a minor sa Davao City. Inupuan ng DOJ, mga kotsero. Pag naiupo nila si Sara Duterte, kalimutan na. Lulusot sila sa lahat ng kabalbalan nila. Wag nila akong patutsadahan na ginagawa namin ito dahil mahal namin ang bansa, etc., etc. No, you don't. Pinagtatanggol nyo nga si China laban sa Pilipinas. Tapos sabihin nyo, mahal nyo ang Pilipinas. No, you don't. May interest kasi kayo at ang interest nyo aligns with unseating the current administration and installing the inferior Sara Duterte as president. Yan lang yung logical conclusion yan. But alam nyo, si Harry Roque can freely defend himself, di ba? Mahilig siya sa ganyan di ba? Court of public opinion. So, I'll see all of you tomorrow sa ating next Coach Jarrett Live. Okay, God bless you and see you next time, guys. Alright? Bye! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?